Magandang araw mga bata, ako si Binibining Princess Joyce Muyo at ako ang inyong guro sa araw na ito. Ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol sa panitikan sa panahon ng propaganda, panahon ng himagsikan, at panahon ng mga Amerikano. Panahon ng propaganda. Ang panahong ito ay bahagi pa rin ng panahon ng Kastila. Sa panahong ito, unti-unting namulat ang kaisipan ng Pilipino. Ang dating diwang makarelihiyon ay napalitan ng diwang makabayan. Ang mga dahilan ng kanilang pagkamulat ay ang pagpapahintulot sa pakikipagkalakalan ng pandaigdigan nang buksan ang Suez Canal, ang pagpasok ng diwang liberal sa Pilipinas buhat sa iba't ibang bansa ng Espanya at Europa, ang pagiging gobernador general ni Carlos Maria de la Torre na nagkakaroon ng pantay na pagtingin sa mga mamamayan. La Solidaridad. Ito ay isang dyaryo sa wikang Espanyol, ang La Solidaridad, at naging pangunahing tinig ng kilusang propaganda para sa mga kailangang reforma sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Itinayo ito sa isang samahan ng mga reformista na La Solidaridad din ang pangalan. Isa itong kwensenaryo na nangangahulugang lumalabas tuwing 2 linggo at unang inilimbag sa Barcelona, Espanya. Ang tatsulok ng kilusang propaganda. A is si Jose Rizal. Ito ang mga akda ni Jose Rizal. Meron siyang ginawa na La Juventud Pilipina sa kabanata ng Pilipino. Ito ay nagsasaad ng malaking pag-asa ni Jose Rizal na ang mga kabataang Pilipino ay siyang pag-asa na bayan tungo sa kaunlaran nito. And sunod is Noli Me Tangere at El Filibusterismo at Mi Ultimo Adios. Yan yung mga halimbawa ng akda ni Jose Rizal. Sunod is si Marcelo H. del Pilar. Ito naman ang kanyang mga akda. Si Marcelo H. del Pilar naman ay kilala rin bilang ang dakilang propagandista. Isang ilustrada noong panahon ng Espanyol, pinalitan niya si Graciano Lopez Hanya bilang patnugod ng La Solidaridad. Ang kanyang pangalan sa dyaryo ay Plaridel. Dasalan at tuksohan. Ito ay akdang huwig sa katisismo, subalit pagtuya laban sa mga praile na inilantad sa Barcelona noong 1888. Ang dasalan at tuksohan ay koleksyon ng mga akdang nagpaparodiya o gumagabay sa dasal ng katikismong itunuturo sa mga paring Espanyol. Isinulat ito ni Marcelo H. del Pilar bilang malikhain at matapang na pinagsisiwalat ng iprokrisya ng mga alagad ng simbahan. Halimbawa rin ito ay ang mabisang pangkasangkapan ni del Pilar ng mga popular na anyong pampanitikan bilang lunsaran sa pagtulig sa otoridad. At palihim itong inimprenta at ipinakalat sa taong bayan, naging napakalaganap nito kung kaya't kinondena ito ng Arcibispo Bernardino Nozaleda. Kabilang sa mga dasal na ginagad ni Del Pilar ay ang tanda ng Cara y Cruz, Panginoon kong Praile, Ama namin at Aba Ginoong Maria. Ang bahaging tuksohan ay paradeya sa anyong tanong-sagot ng pagtuturo ng katikista sa bagong pananampalataya. Makikita na ang mga binuhad ng katikismong nagpapaliwanag sa apat na biyayang natatamo mula sa regular na pagdalo sa misa. Sunod naman ay ang Kajingat Kayo. Ito ay isang pabiro o pauyang tuligsa sa lugon ni Pio C. Rodriguez sa Noli ni Rizal. Inilathala sa Barcelona noong 1888
Si Graciano Lopez sa Henia ay siya ang nagtatag at punong patnugot sa diaryong La Solidaridad. Ito naman ang mga akda ni Graciano Lopez Henia. Yung Fray Botod. Ang Fray Botod ay katahang satiriko ni Graciano Lopez Jaena noong 1874 tungkol ito sa isang paring Espanyol na ginagamit ang relihiyon upang apihin at abusuhin ang iba at upang busugin ang sarili sa pagkain sa lapi babae. Tapos, ang pangalan ng praile ay hango sa salitang Hiligaynon na botod na nangangahulugang bundat o malaki ang tiyan dahil sa sobrang pagkain. Isa itong katawa-tawa ang paglalarawan ng tao na isinagawa sa pamamagitan ng dialogo ng isang Pilipino at ng isang liberal na kaibigang Espanyol. Pinag-usapan nila ang masamang ugali ng praile sa iba't ibang sitwasyon gaya ng pagsusugal, pagdaraos ng misa at pista, pamumulitika, pagsisinungaling at pagmamayabang, grabing katakawan sa pagkain at mahabang pagtulog sa tanghali, at pagpaparusa. Ilan sa mga ipinakitang ugali ay ang pagkakaroon nito ng relasyong immoral sa mga batang babae na pananakop at pagpaparusa sa mga estudyante, pagpapabaya sa kaniyang responsibilidad at bilang pari para makapagsugal at malupit na pagpaparusa sa isang manggagawang Indyo na hindi nakapagtrabaho sa kanya ng 3 araw dahil sa asawang may sakit. El Bandolerismo en Pilipinas. Pinagtangon niya na walang tuklisan sa Pilipinas ang dapat magkaroon ng batas tungkol sa nakawan at kailangan Pilipinas. Kailangan itong baguhin upang hindi mahirapan ang Pilipinas. Sunod naman ay ang panahon ng himagsikan. Kaligirang kasaysayan. Ang kaligirang kasaysayan ng panahon ng himagsikan ay hindi na ipagkaloob sa mga Pilipino ang mga hinihinging pagbabago ng mga propagandista. Naging bingi ang pamahalaan at nagpatuloy ang pang-aapi, pagsasamantala at naging mahigpit sa mga Pilipino ang pamahalaan at simbahan. Ang mga bubuting balakin sana ng Inang Espanya sa Pilipinas ay nasasalungat pa rin sa mga praileng naghahari rito. Ito ang mga nilalaman ng panitikan sa panahon ng tahasang paghimagsik. Niyang pawang pagtuligsa sa pamahalaan at simbahan, pagbibigay payo sa mga Pilipino upang magkaisa at maghanda ng matamuang inaasam na kalayaan. Sunod naman ay si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay kilala bilang ama ng demokrasyang Pilipino at ama ng katipunan. Hamak ang pinanggalingang kalagayan sa buhay ni Andres Bonifacio, kaya't sinasabing ang kanyang mga natutunan ay pawang galing sa paaralan ng karanasan, umanib o lumahok sa mga kilusang itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Pilipina and lalong nakilala sa pagiging dakilang mandirigma kaysa manunulat. Ito naman ang mga akda ni Andres Bonifacio. Sunod naman ay ang mga akda ni Andres Bonifacio. Una ay ang katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan. So, na ihahalin tulad sa 10 utos ng Diyos ang pagkakahanay ng kortilyang ito. Sunod ay ang huling paalam, salin sa Tagalog ni Mi Ultimo Adios. At sunod ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Ito naman ay isang tulang naging katulad din ng mga pamagat ng kay Marcelo H. Del Pilar, at ang pang-apat ay
ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Ito naman ay bumabanggit sa kasaysayan ng Pilipinas, ang kaunlaran na tinatamasa ng bansa bago dumating ang mga Kastila at mga kaapihan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. At ang panglima ay katapusang hibak ng Pilipinas. Tulad ng pagpapahiwatig ng hinanakit ng bayan, kinatahan ni Bonifacio bilang pagpapatuloy sa tulong na napasimulan ni Hermenegildo Flores na may pamagat na hibik ng Pilipinas sa inang Espanya. Ito ay tinugon naman ni Marcelo H. del Pilar sa kanyang tulong sa sagot sa hibik ng Pilipinas. And ang sunod naman is si Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto ay sinilang sa mahirap na angkan ng troso sa Maynila noong Disyembre 15, 1875 at gumagamit siya ng sagisag panulat na Di Masilaw, kinilala bilang utak ng Katipunan. Siya ang tumatayong punong sanggunian ni Andres Bonifacio at katulong ni Andres Bonifacio sa pagtatag ng kilusang Katipunan na naging patnugod sa pahayagan ng Katipunan ng Kalayaan. At ito naman ang mga akda ni Emilio Jacinto. Una ay Kartilya ng Katipunan. Ang Kartilya ng Katipunan ay mga kautusan para sa mga kasapi ng Katipunan. Sunod ay ang Liwanag sa Dilim. Ito naman ang katipunan ng mga sanaysay ng iba't ibang paksa tulad ng pag-ibig sa bayan, kahalagahan ng paggawa at pagkapantay-pantay ng kalayaan at paniniwala. Sunod naman ay ang Ami Madre kung sa Tagalog is Sa Akin ang Ina. Ito naman ay isang tulang handog sa kanyang ina. At ang pang-apat ay Alla Patria, sa bayang tinubuan. Ito naman ang pahayag sa kanyang sinabi, ang ipinalalagay sa kanyang obra maestre. Ang sunod naman is si Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ay nagmula sa Mariltang, Angkan. Isinilang siya noong Hulyo 22, 1864 sa Tanawan, Batangas. Nagtapos ng pagkamanananggol, siya ay isang utak ng himagsikan. Ipinatapon siya sa Guam ng mga Amerikano sapagkat ayaw niyang manumpa sa bandilang Amerikana. Namatay siya sa sariling bayan sa sakit na kolera. Ito naman ang mga akda ni Apolinario Mabini. Una, ang himagsikang Pilipino. Ito ay isang sanaysay na naglalarawan sa kababayan ng mga Pilipino sa pakikipaglaban. Pangalawa, sa bayang Pilipino. Ito naman ay isang tulang handog niya para sa bayan. Sunod ay ang pahayag. Ito naman ay hinango sa salitang manifesto. At ang pang-apat ay El Desarrollo y Caída de la República Filipina. Ang pagtaas at pagbagsak ng Republika Pilipino bilang 5, pagpapalit ng ilang titik sa alpabetikong Pilipino. At ang sunod naman natin ay si Jose Palma. Si Jose Palma ay sinilang noong ika-6 ng Hunyo, 1876 sa Londo. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila at lumikha ng tulang liriko at ito ay tinipon sa isang aklat na pinamagatang Melancolicas, mga panindim. Pinakadakilang ambagay ang pagkakalap ng titik sa tugtuging pambansa na pinamagatang Pilipinas. Yon. At ang sunod natin ay si Julian Felipe. So, ang may akda ng pambansang awit.
kinilala bilang ama ng Marcha Nacional, isinilang siya noong Enero 28, 1861 sa kabinete, ang pahayagan ng panahon ng himagsikan. At ang huli ay ang panahon ng Amerikano, ang kaligirang pangkasaysayan. So, sa pagkapanalo ng laban nating mga Pilipino sa panunupil ng mga Kastila at tanda ng ating pagkalaya, na iwagayway ang ating bandila noong Hunyo 12, 1878, at dahil doon, nahirang bilang unang Pangulo si General Emilio Aguinaldo sa una ring Republika ng Pilipinas. Ngunit ang pagiging malaya natin ay naging panandalian lang sapagkat binenta pala tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano. At noon ay nagkaroon ng digmaan na kung saan napalupod si General Miguel Malvar noong 1903. Gayunpaman, nagpasimula ang revolusyon noong 1900. At ito naman ang mga katangian ng panitikan. Hangaring makamit ang kalayaang marubdob na pagmamahal sa bayan at pagtutol sa kolonyalismo at imperialismo. Ang sunod naman ay mga diwang nana. Una ay ang nationalism. Ayan, may tatlong pangkat ng manunulat. Una, makakastila. Si Cecilio Apostol ay may pinakamabuting tulang papuri kay Jose Rizal na Obra Maestre A. Rizal. At sunod ay ang Fernando Maggerero, unang hari ng panunulan sa Kastila, Obra Maestra Crisalidas a mga higad. At sunod ay Panitikan sa Kastila. Si Jesus Balmore ay Batukiling, Obra Maestro El Recuerdo. Nahirang siyang poeta Lauredo sa wikang Kastila. At sunod si Manuel Bernabe, Makatang Liriko Claro, M. Recto, Obra Maestro Bajo Los Cocoteros sa ilalim ng niyugan Trinidad Pardo de Tavera, ang pagpasok ng titik wat sa abakadang Pilipino. At ang sunod ay si Adelina Guerrea, kauna-unahang makatang babae sa Pilipinas na magaling sa Kastila. At ang sunod ay si Isidro Marfori, Obra Maestra Aromas del Insueno, Halimuyak ng Pangarap, Macario Adriatico, Obra Maestre, Alamat ng La Punta de Salto, Ang Pook ng Pamulaan. Eficacio Delio Santos, nakilala sa tawag na Don Panyong, kinilala siya bilang mahusay na mananalambuhay. Sunod si Pedro Onario, siya ang sumulat ng Decalogo del Protosionismo. Sunod ay ang Panitikan sa Tagalog. Ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas at Urbana at Felisa ni Modesto de Castro. Ang naging inspirasyon naman ng mga manunulat sa Tagalog, inuri ni Julian Balmaceda sa tatlo ang Makatang Tagalog. Narito ang sumusunod. Una is Makata ng Puso na sina Lupe Santiago, Inigo Carlos Gatmaitan Pedro at Jose at Hernandez. Sunod naman ay Makata ng Buhay, Lupe, San Jose, Jose Corazon de Jesus at Florentino. At dyan nagtatapos ang pag-uulat ko sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo mga bata.